Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat to sa dumadagdag na subscriber, no. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa to si Digong, si Bato, si Bongo, kung dadalo sila dito sa mga hearing-hearing na to. Ito, bago to sa Lunes yata to. Duterte, presence won't matter in Senate probe on EJK. Chair, anong ganap? Kay ano to si Coco Pimentel, pakinggan natin, ha. Mamaya, bigyan ko ng yung nasa isip ko lang ba. Siguro sir, unang-una, kumusta po ba sa Monday? May confirmation na po ba kung dadalo po sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko na inaalam kung confirm o hindi kasi sa dami naman ng aming imbitadong resource persons tsaka witnesses, pumunta man si former President Duterte o hindi, tuloy ang hearing. Mga 30, lampas 30 yung ating inimbita eh. Wow, ang dami. Pero sir, So tuloy yun kahit anong mangyari, tuloy na namin yun kasi in fairness to the others na marami din doon nagbiyahe din eh. pero in terms of percentage sir, nasaan tayo sa pagdalo ni Pangulo? Ano ba ang huling communication sa kanya? Hindi ko na Victoria, hindi ko na inaabala sarili ko diyan kasi nga it does not matter eh. Immaterial pag sumipot siya, then the witness siya, hindi siya pumunta, tuloy ang hearing. So hindi po na hostage yung hearing natin sa presence ng isang tao. Opo. Nagpadala ba siya sir ng affidavit? Kasi di ba nagpadala kayo ng ng letter sa kanya saying na magpadala siya ng affidavit until October 25, until kahapon po. May pinadala po ba? Imi-meeting ko yung staff ko ngayon, ngayong umaga, magkikita kami, tapos yun, magpapa-report na po ako. Pero meron din, in fairness to some of them, meron din nagsabi na hindi nila kakayanin yung Biyernes na guideline namin, pero gagawin daw nila Linggo, gano'n. So, papayag na rin tayo doon. Pero ano lang naman yun parang directive lang yun, guidelines, pakiusap na bigyan nyo naman yung affidavit ninyo sa Biyernes para naman kami may oras pasahin. Kasi di ba pag ibigay mo sa akin sa Lunes ng umaga, parang unfair ka na sa akin. Hindi ko na mababasa yun. So may aabangan na naman tayo yung itong sa Senado tungkol dito sa EJK na to, no. At sabi nga ni Coco, siya magiging parang siya ang pinaka chairman niyang hearing na yan, di ba? Wala raw siya pakialam kay dumalo hindi si Duterte. Basta tuloy. Ang pinipilit nito si Victoria, dapat nandiyan si Duterte dahil siya Duterte drug war nga, di ba? 30 raw yung nakakuha resource person ni di ba, sabi. Alam niyo mga friend, ako ilang hearing na ba sa Kongreso, yung Quadcom? Ba, dami na rin, di ba? At ito nga, sinabay ito si Bato. Nag-request si Bato na magkaroon din sila ng parang panlaban doon sa hearing ng Quadcom, ganyan-ganyan, ganun-ganito, no? Mga friend. Bakit? Nagtataka ako, ha? Bakit merong isang tao na pinakadapat nilang sana maging resource person nila? Naging resource person nila si Dilima. Diba? Sino pa? Si Garma. Sino pa? Si Mendoza. Si Espinido. Si Espinosa nga, Espinido, si Leonardo. Marami silang di ba? Alam niyo pinakamagandang mga friend. Maging resource person nila. Sa totoo lang, ha? Si Senador Trillanes. Yun ang pinakamagandang maging resource person. Kasi lahat yung tinatalakay nila dyan sa Quadcom, halos alam ni Senador Trillanes eh. Meron mang kulang, kukunti, halos lahat na yan eh. Yung pinagtatalo nila yan, nandun na sa International Criminal Court eh. Naimbita rin nila si Atty. Conti, di ba? Tsaka si Trillanes, no mga friend. Hindi ba kayo nagtatakas? Mulat sa pool, presidente pa si Digong. Wala nang ginawa siya kung hindi isiwalat ang baho ni Digong. Diniklara niya nga na itong Pilipinas napatatakbo ng mafia Davao Mafia
Diniklara niya, di ba? May Davao Mafia. May Davao Death Squad. Oh. Etong Angel of Death, bago lang to. Baka yung Angel of Death saka Davao Death Squad, isa lang yan eh. Di ba? Sinabi rin ni Senator Trillanes na yung kingdom na yan, kay Duterte yan. Hindi yan kay Kibuloy. Yan yung mga ninakaw ni Duterte, dyan inilagay. Si Trillanes din na nagsabi. Di ba? Kung hindi to, sana sinampahan na ng kaso. Taba, katakot-takot ang abogado ni Kibulog. Di kung hindi totoo, dapat sinampahan nilang kaso si Trillanes, di ba? Di ba? Kung hindi totoo sinasabi ni Trillanes, kinasuhan sana nila. Di ba? Ba't di nila makasuhan? Sinampahan pa sila ng kaso. Yung plunder. Sinampahan silang plunder. Yung asawa ni Sara Duterte si Pulong Duterte kung hindi totoo sinasabi ni Trillanes, imposibleng wala pa. Di libel. Di ba? Marami silang pwedeng isang kay Trillanes na ang dami lang abogado, di ba? Bakit wala? Wala silang maisang pasampa. Si Senator Trillanes ang kuhanin dyan sa Senado, sa Kongreso. Yan ang imbitahan ninyo. Yan ang isumo ninyo. Imposible naman kayo hindi harapin yan. Ang ganda sana. I-revive lang natin mga friend yung hearing ng panahon ni Gordon tungkol dyan sa Davao Death Squad na yan. Yung EGK na yan, na walang nangyari nung panahon ni Gordon. Ang testigo pa, hindi lang basta-basta. Las Cañas, Mutabato. Walang nangyari. Di ba? Nagpatuloy ang patayan. Tuloy-tuloy ang patayan. Sinabi na nga ni Matabato nandito na sila sa Maynila. Yung dating mga kasamahan niya, nandito na sila. Kaya nga nagtago na rin si Matabato yung Mutabato sa Las Cañas, malamang kaya yan. Nakaramdam din sila na baka ipayari sila nito si Digong. Kasi marami silang alam Kaya lumataw na sila. Di ba? Marami kung ano yung sinasabi ni Senator Trillanes, halos yan din yung iniimbestigahan sa Senado ay sa Kongreso nung Quadcom, halos yan din Dati sinabi na ni yan si Leonardo, yan ang Bagman, yan si Garma, yan ang sinabi na dati ni Trillanes yan Inamin na lang nila yung reward system, dating sinabi na rin ni Trillanes yan. Hindi lang si Trillanes, si Matabato, si Las Cañas. Hindi ba pwede mga friend, mga congressman, ibalik ninyo yung total, war on drugs na naman yan Hindi nyo ba pwedeng through yung parang YouTube na nakakakontak si Irene Stone, nakakontak nyo nagsalita siya through monitor ba't hindi pwede sila Las Cañas hindi nyo makakontak? Si Las Cañas ang napakatibay na testigo. Las Cañas, Mutabato, Trillanes, De Lima, uulitin nyo lang kasi noong nag-imbestiga kayo dyan sa Davao Death Squad na yan, si Digong nga nakapwesto, kaya walang nagawa. Ang ewan ko nga paano nangyari dyan pati yung pagpatay kay Espinosa, ang dami ring inubos na pera ron, ilang beses na hiniring yun. Ayan, nakapwesto pa rin yung Marcos. Di ba? Ngayon binubuksan na naman. Nire-revive lang yung mga nung panahon ni Digong na hindi nila ngayon inire-revive. Dapat ganun din ang gawin kasimple. Kontakin si Las Cañas para magbigay ng tungkol kay Duterte. Si Senator Trillanes anuhin din para
Si Trillanes halos alam niya lahat. Kung paano yung pagnanakaw ni Digong ng mga Duterte, grabe. Hindi naman na kailangan pang hanapin yan. Dahil, ano naman niya kung paano walang confidential, puro mga, ang tawag ito, mga anti-terrorist daw sila. Bilyon na inuubos. Pag-ubos, binomba na yung Marawi, dinurog ni Marawi. Hanggang ngayon pala, hindi pa nare-rehabilitate yung Marawi na dinurog ni Digong. Nabala kopyahin ni Baste. Pag sila raw nakabalik sa pwesto. Ay, nako. Di ba, mga friend? Putay na. Pero dadapot subalit, no, noong mga panahon ni Digong, sa dami ng namatay, ang trust rating, saka approval ni rating ni Digong, napakataas. Yan pa ba hindi kayang manipulahin yung approval rating? Yung election nga, na-approve Yan pang rating na yan. Di ba? Yun lang yan. Talagang, nung panahon ni Digong, talagang nakulapong niya Walang nakapalag. Nung pumalag si Gordon, sa Parmalin doon na siya, hindi niya na masikmura talaga, pumalag pero nung panahon na si Dilima, ang inaano, walang nangyari. Kaya nga si Christian Esguerra, saka si Secretary Llamas Ngayon, kung mga ugok, sabi. Nung araw yun na sabi, wala kayong nagawa. Ngayon, nagpapagalingan kayo dyan. Parang grandstanding. Nung araw, ano kayo? Boto pa kayo dyan sa Pogo. Ngayon nung sabihin ni Marcos na ibaba ng Pogo palakpakan, sabi ni Secretary Llamas, palakpakan yung mga ugok. Sila yung sila yung nag-approve niyang Pogo para makapasok. Isa sila sa sumasang-ayon kay Duterte nung araw. Ang mga bugok. Sabi ni Secretary Llamas, nantawa kay Secretary Llamas pag pinanood ko. Yun. Pwede rin gawing resource person siguro yun. Pero pinakamagandang resource person, mga pre. Senator Trillanes. Kasi alam ni Trillanes tsaka si Las Cañas. Pwede nyo kontakin. Bakit hindi? Nako-kontak nga ni Christian Esguerra Alam ni Christian Esguerra kung paano ko kontakin si Las Cañas. Nakakausap niya. At kinikwento ni Las Cañas buong buo kung sino si Duterte, kung anong uring tao si Duterte. Drug of all drug lords. Para ano na. Pero yun nga, sabi, hindi raw magagamit ng ICC yung mga investigasyon dyan, hindi raw nila bibigay yun. Kailangan pa ba yun? Naka-live kayo sabi nga ni Atty. Conti, napapanood dyan. Nakatutok din ng ICC sa mga nangyayari dyan. Hindi na nila kailangan kunin pa yung dokumento na yan. Nasa YouTube Ba't kailangan pa nilang hingin ng kooperasyon ng Senado sa Kongreso? Diba? Tsaka yun nga, mga friend. Pag hindi binigay ni Bongbong yan at hindi siya nakiki-operate dyan, babalik lang. Baka biglang pag nagbalik si Bongbong sa ICC, baka yung trust rating ng tao sa kanya talagang tumaas ng todo. Sa palagay niya mga boss, di ba? Yun lang pag-uusapan natin ngayon. Itong hapon na to, mga friend. Di ba? Sa palagay niya, mga friend? Iniimbestigahan niya yung war on drugs Pogo, lahat iniimbestigahan. Alam ni Trillanes. At halos yung Davao Mafia na sinasabi ni Trillanes, halos maliwanag na totoo. Bakit? Isa ka nakakita. Ito lang ang presidente na nagkaroon ng economic advisor
Na inchik. Hindi lang basta inchik, Dorobo. Asa na ngayon? Involved sa Pogo, involved... Oh. Tsaka yung patayan ng katakot-takot na yan, tsaka yun nga, parati sinasabi, talagang nagamit nitong si Duterte ang PNP sa kanyang mga maiitim na plano. Patayan na yan. Tuturuan na sila, di ba? Mga friend? Nung panahon ni Duterte, sabi nga ni Duterte kay si Marcos, pag nakumbit ka, pardon kita. Sagot niya yung mga pulis, patay lang kayo ng patay. Sagot ko kayo. Lang naman kayo mapatay. Ayun nga, puro ng laban, di ba? Wala na talaga to. Pag itong totoo yung mafia, Davao Mafia, totoo. Talagang totoo. Di ba? Kitang-kita mo na. Sino ngayon na yung mga miyembro niya, lahat sila ang Bongo, yung Garma, Espinido. Dati, bata-bata yan. Talagang pagka, di ba? Pag tinabaho ka ni Espinido, takot di ba? Patay ka talaga di ba? Mga panahon na yun ngayon Bible verse na binabanata ni Espinido Pastor na yata si Espinido din di ba? Mga friend. Basta ito nakalusot itong grupo ni Duterte na to dito sa mga akusasyon na to. Hanggang ngayon matapang pa matakbo pa nga mayor at yun ganun pa rin ang daldal niya. Mga adik ka sa Davao, magsilayas na kayo. Puta yan, sa dami ng hindi nyo maubos yung adik dyan sa bagsik na tatanga naman ng adik dyan, pinapatay na sila, nandiyan pa rin. Kalokohan di ba mga friend? At yun nga mismong empleyado ng munisipyo ng Davao positive na gumagamit kukonti, 37 yata. Ano na? Yan mga boss. Wala talaga. Kaya nga ito, sabi na nga, di ba? Pag ito tinabaho ni Marcos, nung gobyerno na to, sukat to lahat. Unang-una na, Duterte, walang negosyo. Walang negosyo. Di ba? Sa napunta yung, antakin mo kay Pulong, 51 billion. Kay Sara Duterte, 460 million. Confidential pa niyan, nung panahon ng tatay niya, talaga namang naligo sila sa pondo. Hanggang ngayon, yung Davao, sabi ni Nograles, dati, alam mo, kung saan yung lugar na baha, ngayon wala ka na maiwasan. Pag dumating ang malakas na ulan, talagang halos buong Davao raw, baha. Baka hindi lang binabaha yung Prayer Mountain, kasi bundok yun. Tsaka yung Holy Mountain, Glory Mountain, Kingdom, saka yung kanyang Jose Maria College. Yan pa ewan ko lang Ka-imbestiga talaga yan mga friend Ewan ko lang kung anong nasa isip ni Bongbong. Si Bongbong, patawa-tawa lang si Bongbong di ba? Mantakin mo, huhukain yung tatay niya, tatapon sa West Philippines yung bangkay. Hindi umiimik. Nakakatakot yan. Di ba? Nakakatakot yan. Putik yan. Daldal na ng daldal si Sara Duterte. Baste. Pero si Bongbong, ngumingiti lang. Tignan natin, Tignan natin kung paano yung ngiti na yan, Pero, guys, sabi ko, nung panahon ng tatay ni Bongbong, hindi sa wala akong balita, yung Bongbong na yan, umabuso. Wala akong balita dyan. Wala. Ang balita ho niyan, doon sa abroad, doon nga ako nag-aral Yun nga napatay daw doon. At clone na lang daw yan. Iba na, hindi na raw yun ng Marcos, mga ganito. Yun lang mga balita. Pero dito sa Pilipinas, wala akong masamang tinapay
na nabalita dyan sa Bongbong Marcos. Wala. Yung nag-adik-adik siya dito nung panahon ng tatay niya, walang ganun. Oh, wala akong balitang ganun. Wala. Pumatay siya ng tao, na-trouble si Bongbong Marcos. Wala akong ganun. Wala akong talagang ganun balita. May inargabyado si Bongbong. Wala. Ang nabalita lang noon, nagkursunadahan ni Bongbong Marcos si Tina Revilla. Tina Revilla. Kaya pumupunta pa si Bongbong doon sa sa studio. Ewan ko anong show ng pantanghali yun eh. Nakursundahan niya si Tina Revilla. Oo. Maganda ho kasi si Tina Revilla. Pero wala namang, hindi ho hanggang doon lang. Oo. Hindi niya ho nakatuluyan. Yun lang ho nabalita noon. Oo. Eto pa isa, ano ba naman to? Mariel Rodriguez, nasa kustudiya ng mga pulis matapos ang kinasuhan ni Robin Padilla. Bukasan natin topic to. Ano ba to? Tapos Robin Padilla, kinasuhan ni asawa ni si Sanjo Marudo. Kinasuhan daw si Atayde. Putya mga ano ba ng showbiz ay ewan. Ito, bago tayo mag-collab ang Himagas. Bukas ako natin pag-usapan tong kung gusto niya sabihin nila kung gusto niya Kasi talagang pinakulong daw, pinaaresto ni Robin Padilla si Mariel Rodriguez. Ito si Boom Tarat Tarat Bakit daw siya tatakbo? Ito ang rason ni Boom Tarat Tarat. Talks about why he's running for senator. Yun ang will to win. It's only about 600 people. Every day, di mo lahat tutulungan yung 600 na yun. So, yung budget mo sa tulong, limited. And then, nung nakita ko yung awayan sa Congress, awayan sa Senado, sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. Ito yung mga taong ibinoto, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan. Pero, nakakalimutan yung mga kawawang kababayan natin. So, I thought, baka makatulong ako kahit paano. Siguro makikipag-away ako sa Senado kahit kanino para sa mahirap. Kailan niyo po napagdesisyonan with So, ipagtatanggol niya yung mahirap. Kawawa talaga mahihirap. Kaya sila ginagamit Magipag-away daw siya sa Senado. Tuloy natin si Willie. finale? Kanina lang, hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel, I'll be honest, napaiyak pa ako. Talagang paurong na ako Pero may mga kumusap sa akin, siyempre, ito na yung chance. Alam ko ba gusto mong tumulong sa mahirap? Half-hearted pa rin ako What's in it for you? It's about poverty. Medyo aware naman tayo sa problema, pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. I mean, meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Pag nanalo, doon ko na isipin na. for- Ang iniisip ko muna, One step paano at a ako time. manalo. One step at a Hindi time. ako, huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Game show host Willie Revillame talks about why he's running for senator. Yun ang will to win. It's only about 600 people. Every day, di mo lahat tutulungan yung 600 na yun. So, yung budget mo sa tulong, limited. And then, nung nakita ko yung awayan sa Congress, awayan sa Senado, sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. Ito yung mga taong ibinoto, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan. Pero, nakakalimutan yung mga kawawang kababayan natin. So, I thought, baka makatulong ako kahit paano. Siguro makikipag-away ako sa Senado kahit kanino para sa mahirap. Kailan niyo po napagdesisyonan with finale? Kanina lang, hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel, I'll be honest, Mga kanak, tarat-tarat. Mga friend, yun daw dahilan niya. Para matulong daw siya sa mahirap. Kaya siya raw tatakbo. Tayo dyan. Tingnan nyo Mananalo yan, si Boom Tarat-Tarat. Tayo dyan, puta rin. Ay, nako. Ewan. 3J Shop, shout out. Aga ni si 3J Shop. Hello, Sir Rox. Ano ba yan? Ang aga mo ata ngayon. Mag-comment pa nga lang ako sa naunang vlog mo tapos nakita ko ito 27 minutes ago lang. Ang sipag mo ata By the way, kamusta kayo dyan? Alam kong malakas ang bagyong Christine. Naway maayos kayo dyan. Keep praying and keep safe. Salamat. Okay lang dito. Gusto ko sanang pero hindi ko kaya, Gusto ko sanang gumawa ng
Yung kunang ko yung mga nasalanta, maraming naapektuhan ho talaga ng Bagyong Christine dito. Lalo na dun ho sa mga baryo, yung mga farmers, ganun. Oo. Gusto ko, pero hindi ko kaya ng dibdib ko. Maliban na kung lalapit sila rito, kaya kong tumulong, bibigyan ko. Pero kukunan ko yung sitwasyon ng mga nasalanta ng bagyo, tapos ipanghihingi ko ng donasyon sa inyo. I know na magbibigay kayo dahil malalambot ang puso nyo, pero hindi ko kaya ganun. Kung ano, tulungan ko kung kaya ko, pero para kayo bulabugin ko pa. Na, mga friend, nagbigay ako ng tulungan nyo, hindi ko magagawa eh. Kasi nakakapagod din. Oo, kakapagod. Ang daki mo, siyempre mapapanood nila na inihingi ko sila ng tulong tapos hindi ko sila bibigyan, di ba? O, ganun. Ganun. Anyway, pwede naman silang pumunta sa DSWD rito. May mga tumutulong naman, namigay naman yung lokal sa mga nasalanta ng bigas. O, ganun. O, tumutulong naman dito. Bakit? Hindi na. Sakit lang sa ulo yan. No? 3J Shop ulit, si Rox. Sobrang busy ang lola mo lately. O, nakaalam ko naman. Nag-aayos ng mga gamit at nagbabalak maglakwatsa. Ikaw ba, pre, wala ka ba nunal sa paa? Di ka nagsawa sa kalakwatsa. Anyway, hanggat makakapagsaya ka rito sa lupa, di ba? O, di ba? Baka pagdating sa langit, wala nang lakwatsa. Baka puro dasal na dun, ha? Di kaya? Ano? Pero di mo ako sinashoutout. Huwag ka nga! Kala mo, di ko alam. Huwag ka nga, ha? Maski wala kang comment, sinashoutout kita, di ba? Kahit di ako naka-comment, pinapanood kita araw-araw, 2 beses pa nga kamo, ha? Kasi sa una kong napanood vlog mo sa iPhone, ko na ini-skip ko mga commercial minsan kasi ang dami saka ang haba. Kaya uulitin ko sa laptop naman sa dire-diretso. Walang skip-skip kahit mahaba ang ads. Pasko na, Sir Rox, regalo ko. Huwag ka nga! Ako bigyan mo, kita mo, hindi pa ako napapasubutan. Oy, mga sobra-sobra sa inyo dyan, ha? Share your blessing nyo naman sa akin, ha? Sa darating na araw ng Pasko. Kasi hanggang ngayon, napapalaban pa tayo, di ba? Alam nyo naman, matindi yung kalabang ko, ha? Ay, nako. Lord, bahala ka na sa animal na to, no? Pero hindi mananalo to, niwala kayo. 3J Shop ulit, to. Kakampi ko si Lord. Si Rox, sabi niya, nandito ng two na dito na madaling araw, Sleeping Beauty na me. Pero isang comment lang tungkol sa kay Senador Risa. Ang galing naman niya, di nagpapatinag kay Kibs kahit siya lang ang mag-isa sa Senado. Ang mga hunghang na mga senador absent lahat. Kaya mga kababayan, sana naman mulat sa mga mata ninyo kung sino ang dapat iboto sa 2025. Huwag nang matigas ang mga ulo ninyo kung gusto nyo pang makakita ng liwanag sa susunod na 4 na taon. Totoo yan, ha? Ikaw ba, 3J Shop, boboto mo si Boom Tarat-Tarat, ha? Mga mahira. Noel Tenko, shout out. Kami baha din, karaoke dito sa Santa Cruz, Laguna. Tabi kasi kami ng Laguna Lake. Oh. Chupista Bunao, shout out. Good afternoon po, kuya. At samahan mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Ano ba yan? Bakit ba meron tayong ganyang BPD naman nila sila mabubuhay ng walang Diyos? Bakit ba ayaw nilang maniwala sa Diyos? Naku, mangilabot ka naman sa mga sinasabi mo. Kau naman, chupista. Kaya nga hindi na sila naniniwala sa Diyos. Kasi nga, tignan mo, naging presidente sila maski na minumura ng tatay niya yung Diyos. Wala sa kanila yung Diyos. Sila nga ang Diyos, eh. Sila ang Diyos. Pag sinabi nilang patay, di ba?
Ano sheriff? Sila ang batas. Kita mo ngayon, oh. Nire-respeto pa rin sila ng Quadcom. Oh, pinagdududuro na yung mga ano sa ano. Iniimbestigahan niyo kung paano ginastos yung salapi ni Juan de la Cruz. Siya pa galit. Oh, di ba? Ewan ko. Dito kay His Excellency. Rejation Pilit. Mag-comment lang ako sa Rox tungkol sa obserbasyon ni Attorney Bueno. Parehong-pareho kami ng wavelength ni Attorney. Di ba nasabi ko na si BBM sa politika na siya lumaki at nabuhay. Itong mga inaasal ni Pusit kahit pa below the belt, ang mga banat at hindi pinapatulan ni BBM kasi mga BBM knows better. Silence does not make BBM afraid to Pusit. Oh, may balik yan ginagawa ni Pusit. Di yan pagpalampasin ng mga Marcoses. Tingnan lang natin mga ganti si BBM dyan. Disimulado kasi si BBM. Sinabi mo pa. Inaasahan ko rin yan. Kala mo ikaw lang. Hindi pa sila politiko. Yung mga Duterte. Marcos na ang may hawak ng Pilipinas. Mahunghang. Tapos ginaganyan nyo lang. At paulit-ulit ako. Kasalanan din itong Marcos kung bakit may Duterte. Dahil nga ito kay Amy Marcos, sinuportahan si Duterte nung tumakbo siyang presidente. 30 milyon na ibinigay. At pinagmamalaki ni Duterte na walang ibang tumulong daw sa kanya kung hindi si Amy Marcos. Ba? Yan lang naman pa boto niya. Lamang niya kay Rojas, hindi naman landslide, di ba? Pero si Bongbong, hindi tinulungan ng Duterte. Dahil ang tinulungan ni Duterte, si Cayetano, yun ang vice president niya. Kaya nalaglag si Marcos, hindi natin alam, di ba? Natalo siya kay Bibi Leni. Paano? Ilocano lang nagdala sa kanya. Di ba? Pwedeng ganun ang istorya. Ano sa palagay niyo mga boss? Pero si Duterte, tinulungan ng loyalista. Diba? Jojo Destro, shout out. Tama po ka, Rox. Mas malala si Digong kaysa kay Marcos noon. Alam mo kung sino ang pumapatay ngayon. Hindi na kasi namo-monitor ang naka-helmet. Totoo. Hitman pala ni Digong ang hindi pa nahuhuli. May power and impunity kasi. PNP plus patay na patay. Patay ng patay. PNP plus patay ng patay. Naging kasamahan na tuloy hanggang ngayon. EJK are still existing around. Totoo, Jojo. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Mag-ama kasi. Kung ano ang puno, siya ang bunga po lintik na vice-presidente ito. Nakakasuka mga sinasabi. Ano nakakasuka? Nakakatayo ng balahibo. Librado. Noel Tenko ulit Ayun, nabanggit ninyo, Bilibid Beo. Tambay kami dun nung 80s. Ganon. College ako sa Piati. Kila Kanoning. Dating seaman ata yun. Malapit sa Lugawan. Na dinarayo pa namin. Lapit sa tulay ng maliit bago mag-overpass. Doon din ako kumakain ng lugaw. Kala mo, Noel, pwedeng magkakilala tayo. Doon ako nag-aalmusal, Oo. Lugaw. Lugaw tokwa baboy, ba? Noel, doon ko din nakikita si Bong Alvarez sa Bilibid Beo. Kaya parang sabi familiar kay sa akin. Yannick Ordobe, shout out. Ayaw mabasa ng presidente, ayaw mabasa ng presidente ng impyerno, hindi naniniwala sa Diyos, baka natunaw siya. Totoo. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyo may bahay, God bless you always. God bless, Raul ulit Ayan mga kababayan. Ayan mga kababayan, kung tabogo, iboboto nyo pa ito. Ang manalig sa Diyos, ang tangin yung
huling baraha, ipapatalo nyo pa dyan. Totoo yan, Raul. Gago ka eh. Sinasabi na nga na siya ay demonyo. Siya magiging presidente ng impyerno. Aba puta yun. Mataas pa rin ang rating. Puta nga, anong klaseng katangahan yan, mga gunggong. Chupista Bunao dito. Kuya, nakakalungkot po sa nagdaang bagyong Christine sa probinsya po namin sa Santo Tomas. Dati po binabaha po kami noong di pa si Arman Sanchez. Nung si Sanchez na po hanggang sa asawa niya, di po kami binaha ng ganito kalala. Ang bahay ko, isa pa po, baka isang dahilan ay ang pagtatambak sa Laguna Bay. Yun. Ay ang isa pa pong nakakatakot ay pagpapagawa ng tulay. Pagpapagawa ng tulay, ang dasal ko po, wag naman nilang galawin ang bundok. Masala namin. Kasi yun daw po ang susi ng bundok makiling. Namin pag ginalaw nila yun, dadagatin na po kami dito. Kasama ang Maynila, wag naman pong mangyari, baka masahol pa tayo sa China. Kaya po naman matindi ang pagbabantay ni Maria Makiling sa bundok po namin. Panginoong Jesus, dasal ko po sa inyo na ang bundok po namin ay wag po nilang abusuhin dahil iba ang kalikasan ang gumanti. Sana sa pamamagitan ng vlog mo po na ito at daan ito sa para ingatan nila ang bundok po namin. Salamat kuya, good na po sa mga ka-warriors. Good night. Good night, Chupista. Ha? Raul ulit may kilala akong tao. Sabi niya, bobo. Pati na sa kanyang magulang. Pero ito ay may matibay na paniniwala sa Diyos, kaya iginagalang mo sa kilos at gawa. May kilala akong tao, sabi nga'y bobo, pati na ng kanyang magulang. Pero ito ay may matibay na paniniwala sa Diyos, kaya iginagalang mo sa kilos at gawa. Raul ulit Kaya naman pala ganyan ang asal ni Sara Lustay. Asal hayop, wala pala Diyos ito. Yan mga atheist na yan wala raw, hindi raw niniwala sa Diyos yan. Kaya may nakausap na rin akong ganyan. Sabi ko sa kanya, ako madaling kausap. Pag nakagawa ang tao ng buto, nakopya niya yung buto ng kalabasa o buto ng santol o ano mas ganong buto, sa talino ng tao, di ba? Nakopya nila. Pag-aralan nila yung component ng buto ng kalabasa o kung anong klaseng gawa yan, kopyahin nila. Pag tinanim nila yung butong ginagawa ng tao, buto, nakagawa ang tao ng buto, na pag tinanim itutubo, walang Diyos. Automatic na yun. Pag nakagawa ang tao ng buto, na pag tinanim niya itutubo, walang Diyos. Kasi yun hindi kayang bigay ng utak ng tao, buhay. Meron nga dyan, tatalino Diba? Mga doktor, hanggang dito ka na lang mabubuhay. Lumalagpas pa wala kayong pakialam. Anong alam nyo kung hanggang kailan ko kukunin ang buhay na pinahiram ko sa inyo? Diba? Kaya ba tatalita? Meron naman dyan, galing-galingan naman na isa. Pare. Nakapagpagaling daw ng may sakit. Yun, inatake si Gago, patay. Siya pala may sakit. Huwag niyang pakialaman ng Panginoon. Ang Gago. Faith and Trust, shout out. Sir Rox, paano yan maniniwala sa Diyos? Di ba sabi niya, presidente siya ng impyerno? Mismo. Ito na, hindi siya. Al-Ulalia, shout out. Mana sa ama si Sara, Si Sara, H. Mga taong ang tingin sa sarili, sila ay higit pa sa kadakilang lumikha. Totoo yan, Al-Ulalia. Napakamala sa mga Pilipino. Nabudol ng Duterte at napabalik pa sa kapangyarihan ang pamilyang isinuka ng natin ang mga Marcos. Good day, Sir Rox, sa mga kawaros. God bless.
Ewan ko nga. Masakit mang isipin. Andyan na yan. Dasal na lang tayo. Ba? Nalayo tayo sa anumang sakit at kapahamakan. O, gaya ng sinabi ko. Ito na ang impyerno. Wala na yung mga kung ano-anong apoy-apoy. Ito na mismo ang impyerno. Andito lahat ng demonyo. Buhay, patay. Andito. Paulit-ulit ako. Meron dyan biglang namaril. Naghurimintado, nagpakamatay. Sasabihin ng tao. Pinasok ng demonyo. Mahina ang pananampalataya sa Panginoon. Ganun lang. Ito rin ang paraiso. Tignan mo si Kibulog, nabuhay siya sa paraiso dahil marami siyang nagago. Ngayon, doon si Gago sa kalaboso. Ayan na aantayin natin. Laki ng tiwala ni Kibulog na siya ay kayang-kaya ng kanyang mga atorne ang kanyang kaso. Pag dumating yan at naipit na yung bugok na yan, kakanta na rin yan, parang si Garma. Walang ano mong ako lang maghirap, matapos mo akong ginamit, pinabayaan mo akong makulong. Diba? Parati siyang naipagtatanggol niya si Digong diba? Sa mga kaso-kaso niya, nadi-dismiss. Diba? Tapos ngayon, di mo papadismiss. Ang dami kong alam sa'yo. Rodeo Adriano, shout out. Kapag nabalik ang mga dutae sa pwesto, siguradong magkakademonyo na ang Pilipinas. Sinabi mo pa. Yung survey, mataas pa rin sa survey. Presidential pa rin ang survey. Ano ba yung survey na yan? Diyos ko. Sinasabi na nga na siya ang presidente ng impyerno Ang taas pa rin ang survey na ginagawa ninyo. Babaan nyo na yan sa zero. Ano ba kayo? Ay, Ka-Percy. Federico Mandak, shout out. May maniniwala pa ba sa taong sinasabi na siya ang presidente ng impyerno? May boboto pa rin. Demonyo na lang ang boboto dyan. Sabi na nga niya drag me to hell. Ako pa rin ang magiging presidente ng impyerno. Puro kayo gunggong. Hoy, yung utak ginagamit yan buti pa sa inyo baboy may utak nagagamit yung utak. Oo kayo, hype kayo. Federico Mandaco, hindi pala siya naniniwala sa Diyos. Ay bakit pinakita pa siya? Nagsimba siya sa baklaran. Hindi naman siya nagsimba. Kumain lang siya ng fishball, Federico. Kasi naghahanap daw siya ng corona na isusuot niya pag nag-TikTok siya. Hindi siya pumunta ron para magsimba. Punta siya ron para siya gawin niya magti-TikTok, papakita niya sa tao. Ayun kumakain mahirap lang. Para yung tatay niya rin, kung saan lang kumakain, wala raw sila pira. Pero yung kingdom, ay, nako. Pagkukunwari lang pala. At kanina umatid pa siya ng kasal. Buti hindi umusok ang katawan nito pag nasa loob ng simbahan. Kaya pala wala itong pakialam sa oras ng mga sakuna. Si BP Lenny, abala sa pagtulong sa mga biktima ng bagyo. Itong si Sara ay abala sa sosyalan. Kung hindi maniniwala si Sara sa Diyos, gaya ng ama, sana walang mangyaring masama sa kanyang pamilya. Baka doon lang siya tawagin ng Diyos. Di kaya ni Kibuloy ang Diyos. Di kaya ni Kibuloy ang Diyos ni Sara at Duterte. Bernardo Jansing, shout out. Mga demonyo, mga hayop na digunggong family, minura ang Diyos, huwag kayong sumimba sa mga simbahan. Bakit kaya ang daming naniniwala sa mga gunggong na dugyot, digunggong? Mainang ulo ni Bernardo Jansing. Karamihan sa mga naniniwala sa mga hayop na pamilyang digunggong ay puro mangmang at tanga. Walang mga dignidad at hanggang sa abuloy na lang sila.
Mismo. Hindi na, di ba mga gunggong, hindi nila alam, binibigay sa kanila, pera rin ng tao, hindi naman pera ng mga yan. Elizabeth Iscare, shout out, good evening, Sir Rox. Naku ako, di ako nagulat, Sir Rox. Kasi ang lahi niya, butangera sila, akala nila above the law sila. Kita nyo naman kung magsalita ang ama niyan at yung bunganga ng mag-aama na yan, walang galang sa kapwa. At sa galing magpaikot ng utak, kaya ayun, ang dami ng bubutante, ayan, dami pa ding baliw sa kanila. Totoo yan, di sabi. Bernardo Chansing ulit, oh. Mga tulpo, mga asshole at puro kayabangan ang lumalabas sa bunganga nila. Yan pais eh. Joe Kiano, shout out Karox, good evening. Talagang wala naman tayong mahihita sa mga senador na di nagpakita sa hearing. Kaya di na dapat iboto mga hinayupak na yan. Tayo yung mga iba, boboto na. Nanalo nga si Ikimo di ba? Si Boy Lamon. Joe Kiano, lahat ng absence na kinabang kay Kibbs, kaya ilaglag na ang mga yan. Sana. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, shout out. Sabi ni Tia Deli. Pero teka, Sir Rox, di ba kasi simba lang niya sa Baclaran at kumain pa siya ng fishball? O yun, kumain pero hindi nagsimba. O anong klaseng palabas yun, Sir Rox? Grabe naman talaga, ano po, Sir Rox? Di na po siya talaga nang ilabot. Idamay pa niya talaga ang Diyos sa kanyang kanyang pagkatuliling. Malala na po talaga ang kanyang sayad, Sir Rox. She really needs mental health. Nakakatakot po, baka bigla na lang po yung mga gat. Iba na po kasi ang ikinikilos niya. Di na po gawain ng isang matino at nasa tamang pag-iisip. Yan po ba ang pakinabang ng taong bayan sa kanya? Di niya maipaliwanag. Nakatakot-takot na fans na kung saan-saan niya talaga ginastos at dinala. Pero kung ano-ano pong mga pampaluwag ng kanyang tornilyo ang kanya pong pinagsasabi, pagmasdan niyo po ang mga kababayan ang inyong iniluklok sa isa sa pinakamataas na pwesto ng bansa. Kayo na po ang humusga. May nagaganap na po bang aning-aning? O siya po ba dapat na talagang kalusin? Hoy, Madam Lustay, umayos ka. Magtrabaho ka ng maayos at wag puro banat na wala nakasahulog ng mga pinagbabanat mo. Di ka na nakakatulong, puro paperwisyo ang pinagagawa mo. Totoo yan, Tia Deli. Umuwi ka sa inyo at matulog ka ng maghapon at daanin mo na sa inom ng syoktong. Yan pinagdadaanan mong mabigat mong problema, ubod na nga ng gulo, binabaha na at binabagyo pa ang Pilipinas. Pero sa halip na magtrabaho ka at makatulong ka, wala ka na sa ginawa kundi kumuda sa social media at magpabida. Malala na ang sayad mo, madam. Magpatingin ka na sa ginagawa mo. Di ka umaangat, madam Lustay. Lalo mong inilulubog sarili mo sa mabawang burak. Lecheng yawa, buisit, kinam, may taulo ni Tia Deli. Kalat ni Baya, shout out. Ramon Valencia, shout out. Bossing, ang Diyos ng mga yan ay pera. Yun nga, ang Diyos nila pera. Ngayon, pag talagang kinalo sila ng gobyernong Marcos, baka sa kulungan pa sila damputin Oo. Hindi mapaliwanag talaga kayamanan niya. Walang negosyo Paano nagsiyaman ng ganyan kanayaman yan? Yun lang kingdom ni Kibulog Hindi mo maipaliwanag. 8,000 lang pala kayo, Kibulog. Paano ka nakapagpatayo ng ganyang karaming Rodelia Alpiloro. Kakilabot siya, Sir Rox. Nanlilisik mata habang pinapaliwanag ang sinasabi niya. Lord, wag na po ang tao na to ang iluklok sa aming inang bayan. Nakikiramay po kami sa lahat ng grabing nasalanta, Sir. Ingat po tayong lahat and God bless po. God bless, Rodelia. David Alin Mendoza. Hello, Karox.
Good evening po sa lahat. Mabuti naman po at di kayo gaano nasalanta ni Christine. Mabalik po tayo kay Sara Lustay. Magtataka pa po ba tayo sa mga asta na sinasabi niya? May pinagmanahan naman po ang magkakapatid na yan. Ginagaya po kasi nila ang estilo ng ama nila. Na sa salitang kanto ang ginagamit tungkol naman po kay Rapi Tulfo. Wala naman din po alam gawin sa Senado, ay yan, puro grandstanding lang at aksaya ng pera ng bayan. Tapos magdadagdag pa tayo ng 2 tulupong na kahit maliliit ang na reklamo ay dadalhin pa sa Senado para ano? Para mapag-usapan sila, pero sa totoo po ay wala namang batas na naipapanukala. Kaya nga mga kababayan ko, mag-isip naman po tayo ng iboboto natin. Yun lang pong may malasakit at alam nating may magagawa para sa bayan. Ay nako, David. Problema nga eh. Parang ang ratio ng matinong botante rito sa Pilipinas natin eh. Isang matino yata eh 30 bugok eh. Di ba? Ang takin mo manalo yung mga ganyang klaseng politiko, hindi man lang ma-attend ng mga debate na nalo. Landslide pa ha. Ay nako Lord. Tapos ngayon nagparali. Mausog. Hindi pa maka 1,000. Asa na yung 32 million, aber? Kaya ako minsan pag gumalaw ang kamay ng Panginoon yan, tanungin mo sarili mo. Asan yung 32 million mo? 1 linggo kay sa Liwasan Bonifacio. Namaho na yung mga pinagbabayaran nyo doon. Walang dumating, walang sumuporta sa inyo. Ngayon, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Dapat talaga si Bongbong. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, lalayo ka pa. Pag kinalaban mo talaga si Digonggong, may kalalagyan ka. Gaya ni Dilima. Di ba talagang binalaan niya si Dilima na pag siya naupo, may kalalagyan si Dilima? Yun nga, di ba? Federico Mandac ulit Kung 8,000 lang daw ang tunay na tagasunod ni Kibuloy, paano ito na mananalo senador? At isa sa pinaka-importanting itanong kay Kibuloy, saan ang galing ang kanyang yaman? Yun na yun. Alam na nga sinabi na nga ni Senator Trillanes na yung yaman na yan, galing talaga yung kay Digong, hindi yung yaman ni Kibulog. Oo, si Kibulog wala. Baka yung abuloy ni Kibulog, sa maintenance lang nung naitayo na yun, hindi pa niya, kulang pa Sa abulay at pagtitinda lang ba ng miyembro, galing ito? Dapat kumuha ng private accountant para ma-compute approximately ang mga nalikom ng nagagasa kay OJC. Kaya malalaman kung ang ginasa sa kingdom at pati yung kingdom na pinakamalaki sa buong mundo, saan niya kinuha? Shout out nga pala yung senador na kasama sa committee ni Senador Risa. Asan na kayo? Takot kayo dahil hawak ni Kibuloy ang kaluluwa nyo. Baka hindi niya pirmahan o kinam. Erlinda Aquino ulit Kuya, yung hearing sa Senado, parang primary lang yan. Hindi pumirma sa pag-file ng kaso dahil kasali daw si Digonggong. Kaya ngayon, ganun din sila. Ganun din, hindi makipag-cooperate sa mga hinayupak na senador. Totoo yan, Erlinda. Hieronimo Magtanggol, welcome to the club. Grabing babae yan. Totoo. Hieronimo ulit Tahimik lang yan si PBBM, pero Ranger is special force train dyan. Kaya parang Ranger kumilos. Sana, Hieronimo naasahan natin yan. Irene Cortel shout out Tay, naalala mo yung sinabi ni Digong na stupid God, pero nung nakarang interview niya, sinabi niya, bahala na daw ang Diyos sa kanya. Hindi ko alam kung paano ikot ng utak niya pag ano, pag ganyan totoo. Tapos yung anak hindi naniniwala sa Diyos. Lito mga utak ng Duterte, pero nung ma-stroke sana, kung ma-stroke sana si Sara at magngiwi ang muka, baka sakaling maniwala na siya sa Diyos na pinaparusahan siya. Hindi pa rin, Irene, hindi.
Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, baka naman nakatikim ng Kibulibog Angels ang mga senador. Sinatong kaya tahimik ang mga putik. Hindi malayo. Raul Rivera, shout out. May tiniling yang wag ng patulan, sabi ni Raul. Ito. Ricardo Hernandez, welcome to the club. O Karoke, tuwang-tuwa na ang mga politiko dahil nagkaroon ng bagyo. Masaya sila. Dahil marami na naman mga mahihirap ang nakakanga. Pera-pera lang ang katapat niyan. Marami na naman boto ang mabibili ng mga walang hiyang politiko na mga yan. Hay, alam na dis. Totoo yan, Ricardo Hernandez. Ha? Michelle Edwin, my friend, shout out. Tama kayo, Karox. Dapat ay ibigay na yan si Kibulog sa FBI at ibigay na rin si Digong sa ICC para matapos na ang mga hearing na yan. Gastos lang at sayang ang panahon. Dapat ang pinag-uusapan dyan sa Kongreso at Senado ay kung paano matulungan ang mga ordinaryong Juan de la Cruz, lalo na ngayon at binaha na naman dyan. Ay, ewan ko nga. Ted, shout out. Bicol naman ako, Karoke. Naga po ako. Oh. Kababayan pala tayo, ah. Shelly J. Sir, shout out, ah. Mas malala kisa sa ama kaysa sa ama niya, Karox. Talagang pag yan ang naging presidente, gurgur lahat. Kaya pala nung 2022, hindi yan nakipag-debate. Hindi niya kayang magsalita ng maayos. Totoo. Napaka chikines. Kawawang Pilipinas. Bakit nagkaganyan na? Nagkaroon ng BP na sobrang indecent. Kakahiya. Sorry po sa mga sinasabi ko, pero lahat naman halos yan ang sinasabi. Dapat hindi naman pinapayagan na magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Iba-iba ang iniisip. Hindi na normal ang mga sinasabi, Sir Rox. Abnormal nga. Ay, Shirley ulit, oh. Sana bumalik na tayo sa ICC. Sana nga, di ba? Dapat ang tao ang mag-decide diyan. Magkaroon ng isang malaking rally sa harap ng parinig sa maganda, mga means of communication na maganda. Oh. President Marcos, tulungan mo ang Pilipinas. Bumalik ka na sa ICC. Baka may dumating pang isang digong. Tapos na kami. Yan ang mga dapat ilalagay sa plakad. Yan dapat gawin ng tao. Diba? Dapat ngayon na umpisahan yan. Tapos, rally, boom, marami. Oh. Ibigay si Digong sa ICC. Ganun ang nun. Wala, kung korte-korte, wala yan. Pero anyway, hindi natin malaman. Baka biglang makiki-operate na nga yan dahil sa ginagawa nitong mga Duterte sa kanya. Kung hindi siya makiki-operate, lahat na nangyayari, isang malaking drama. Ha? Wala nang dapat paniwalaan pa sa kanilang dalawa, Duterte at saka Marcos. Murahan sila ng mura, away sila ng away, tapos bandang uli, sensya ka na, script to puta no, scripted. Shelly J. Sir ito. Meron po akong nabalitaan, Karox. Tamad daw mag-aral. Pero anak ni Enrile, matindi yan. Oh. Balitaan mo rin ba? Shelly J. Sir ito. Sa Ginubatan Albay naman po, nagmula ang lahi namin, Karox. Isang beses lang akong nakapunta doon. Ako hindi pa nakapunta eh. Sa Gubat, Sursogon eh. Pero doon nagmula ang ekspektasyon, oo. Pero pag natapos na itong problema ng misis ko, baka ipasyal ko siya doon. Marami kaming kamag-anak doon. Ang produkto daw doon, mga yung nyug, oo. Marila Pabianak, shout out, good morning po tayo sa mga ka-warriors. Kakaiba talaga ang pamilyang naging mataas na pinuno ng ating bansa. Nakakalungkot na naghahangad tayo ng mapabuti ang kalagayan natin. At lang ituring niya. At lang kung ituring niya ang ating Panginoon. Yun nga, di ba? Nilalang niya natin lahat. Matuto na nga silang manilay na sila'y mga nilalang lamang ng mga pangyarihan Diyos. Saludo
sa ating mahal na BP Leni, tunay na opposite ng nakaupo ngayon. Patuloy tayong umasa na maluklok si BP Leni sa ating bansa para sa pagbabagong hinahangad nating lahat. God bless po tayo sa mga followers. God bless, Marilo Castro. Nakaisang oras na tayo. May G, shout out. Sara, wag mo kaming idamay sa kabaliwan yung magpamilya ha. Kayo lang magpa-mental na daw muna kayo para ma-relax isip nyo. Mahirap din minsan pag sobrang dami na ng yaman. Masisiraan ka talaga ng ulo pag di masunod ang gusto mo. Totoo yan, Meiji. Ano to? Mama Reba Kirin. Welcome to the club. Mama Reba Kirin. May amat saltik sayad. Nasa pag-iisip kasi. Mga ganyan tao, ubod ng sinungaling, mapanirang tao, hipokrita, plastic, bubibita, boba, tambalustay. Galit si mama. Magna korupsyon sa pera tax ng bayan, pondo ng taong bayan at mamamayan Pilipino trying hard sa pagtutok. Itik-itik, itok-itok, tok-tok ng sira ulo. Sara ulo. Ang pangit naman sumayaw, machong maskuladong bakla, katawang hindi bagay, nonsense. Pwe. PI na Sara, ulo, ampaw, bubuita, tambalustay, kupal, kapal, matakaw sa pera, kaban, pondo, walang kabusugan. Unti-unting sinisimot ang pera, kaban ng taong bayan at mamayang Pilipino. Isang oras na tayo. Kalat ni Bayaw, good morning Kasani. Sana hindi na kayo malagarma na binabayo ng bagyo dyan. At sana hindi rin kayo binabaha. Regards at ingat na lang sa mga tropa pits natin dyan sa Itchagi. God bless your family. God bless Kalat ni Belat Kahang. Good aim, Idol Roque, you're the best. Salamat. Welcome to the club. Ted ulit oh. Ang tatapang ng mga taong ito, nung una daw si Digong ang naghamon kay Kawaldi Carbonell, ngunit naduwag si Digong at hindi lumabas. Dahil sa sinabi ni Baste na pupulbusin daw niya ang Ilocos Norte na parang Marawi. Ito, nagalit si Kawaldi at hinamon si Baste. Isama pa daw si Bato at si Bongo para magduelo sa Luneta sa harapan ng monumento ng Rizal. Gawin kaya nilang referee si Jose Rizal? Ang tanong ko, Karoke, pinapayagan ba ng ating batas ang duelo? Nag-google ako, walang sinasabi tungkol sa duelo. Baka alam ni Bato ang tungkol sa batas ng duelo. Kung may batas man, papatulan daw niya si Kawaldi. Pagka nagbarilan ito, kasalanan ni Bato. Mambabatas, papatol sa duelo, kundi ba naman sira. Ruben Dolor, welcome to the club. President Sara, mauna ka na sa impyerno. Kailangan nila presidente doon. Nonsensical pinagsasabi. Jude Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos, nak. Brother Elias Ischo, shout out. Aya Suleman, nak, shout out. Mission accomplished mga boss. Isang oras din tayo. Hanggang bukas uli. Hindi ako makasingit ng vlog sa gabi. Oo, nandiyan yung apo ko eh. Oo, natutulog lang ngayon kaya nakasingit ako. Ako nag-aalaga eh. Ha? God bless po, God bless, no? Sana nagustuhan niyo yung vlog natin ngayon. Oo. Bukas maganda. Oo. Ha? Good night, mga boss.